So pagdating naman guys sa pag-aalaga natin dito sa ating Sansevieria, itong lalo-lalo na nga itong ating millionaires na snake plant. Ito guys ay napakadaling alagaan. Napakadali nilang alagaan. Ito ay kinukonsider nga din na succulents. Doon siya nabibilong or doon siya belong sa family ng succulents. So alam naman natin kapag succulents ay sila ay mga drought tolerant. So kahit sila ay hindi nyo madiligan ay okay lang kasi na-tolerate nga nila yung tuyong-tuyo or dry na dry yung kanilang mga potting mix. So akin nga dito, ito talaga honestly nakalimutan ko na to dun sa likod. Dun ko siya na ilagay sa likod ng ating garden kasi nga yung inilagay naman natin dito sa pinakaharap ng ating bahay ay itong ating mga aglaonema. So ito talaga napabayaan ko dun sa gilid doon. Pero ang kagandahan naman ng tayo niya or yung location niya, hindi siya masyadong nauulanan kaya hindi rin ito nasasasaan ng basa or hindi lagi siyang basa. So maganda pa rin yung location na pinaglagyan ko sa kanya kasi nga alam ko na ayaw nito na masyadong laging basa lalo ngayong mga panahong ito na talagang ang ating pag-ulan ay sunod-sunod. So hindi ko siya dun inilagay sa lantad na lantad. And nga pala guys, kahit siya ay drought tolerant ay ayaw din naman ito ng masosobrahan naman siya sa tinding sikat ng araw. Ayaw niya, nasusunog yung dahon niya, nag-iiba yung kulay niya kapag siya ay hinayaan naman natin dun sa sobrang init. And hindi siya ganito kakapal ang kanyang magiging texture ng dahon kung siya ay nasa initan. Kasi matutuyo siya kapag napabayaan natin na talagang siya ay more than 1 week na hindi nadidiligan, ang iinumin niya yung mga dahon niya. Kaya itong dahon niya, ninipis siya. And later on, yun nga, magkakaroon siya ng mga sunog-sunog dyan sa gilid ng kanya mga dahon-dahon. So, ayaw niya ng sobrang init, yung sobrang init na init. And ayaw din naman niya ng sobrang basang-basa or laging nadidiligan or laging nauulanan. So, tama lang yung location kung saan ko siya inilagay. And ito nga palang mga snake plant. Ito guys ay napakagandang mga indoor plants. Kasi okay lang sa kanila ang wala silang matanggap na liwanag. Pwede nyo siyang ilagay sa madilim na parte ng inyong bahay or sa madilim na parte ng inyong opisina. Make sure lang na siya ay may air na nagsisirculate or kumbaga medyo maaliwalas pa rin. Kahit madilim pero maaliwalas pa rin doon sa area kung saan nyo siya ilalagay. And pagdating naman guys doon sa pagdidilig ninyo dito sa ating mga snake plant or itong ating millionaires ay nakadepende siya kung saan siya nakalagay. Kung siya ay nakalagay doon sa medyo maaliwalas na area pero madilim naman or hindi siya masyadong nasisikatan ng araw, syempre ang pagdidilig nyo sa kanila ay once a week lang kasi hindi naman nga siya nasisikatan ng araw or hindi siya masyadong ika nga ay nadadry agad yung potting mix niya. So, pwedeng twice a week saka nyo siya diligan. Kung doon naman siya nakalagay sa medyo, ika nga ay nakaka-receive siya ng sunlight, halimbawa hanggang tanghali siya na may sunlight, so pwedeng twice a week nyo siya diligan. At kapag naman dun talaga nyo siya na ilagay sa talaga namang mainit, araw-araw ay naiinitan siya, halos maghapon naiinitan siya. Kasi nagtatribe to guys nagtatribe. Pag ganun yung case, ay diligan nyo siya every other day kasi kailangan rin naman nila na madiligan. So depende kung saan nyo siya ilalagay. Pagdating naman dun sa potting mix nito, hindi din ito maarte sa potting mix na paggagamitan nyo sa kanila or gagamitin nyo sa kanila. And yun nga, depende din. Kung sila ay nakalagay nyo dun sa loob ng bahay, so okay lang na hindi masyadong nag-hold ng moisture or ng tubig yung potting mix nyo na gagamitin. Pero kung sa labas naman at naiinitan siya, make sure na yung potting mix nyo ay nag-hold ng water or ng moist kasi kailangan niya yun. So yun, nakadepende din doon yung pagdidilig nyo doon sa potting mix na ginagamit nyo. Kung ang potting mix na ginamit nyo ay nag-hold ng moist, ang pagdidilig nyo naman sa kanya pwedeng madalang or hindi malimit. Kung naman ang potting mix na ginamit nyo sa kanila ay yung wala masyadong mga walang mga ano pa nga ba,
Coco Peat. Pero ako guys, hindi ako masyadong gumagamit ng Coco Peat. Rice hull lang, more on rice hull. Kung kakaunti yung rice hull nyo, so yun, malimit kayong magdidilig. Ako dito, ang ginagamit kong potting mix na ay 20% na rice hull, 20% na garden soil, 20% na carbonized rice hull, and 40% ng ating pumice. So yun guys, yung aking ginagamit dito sa ating mga succulents. So yun din ang gagamitin natin dito sa ating Millionaire's Snake Plant. And nag-retin na tayo dito. Ito nga lang ay medyo basa yung kanyang potting mix. Kaya ganyan ang itsura, pero more on pumice itong ating potting mix na ginamit. So pagdating naman sa fertilizer na gagamitin natin, pwede po yung mga organic na fertilizer natin, kagaya ng mga vermicast, yung ating mga cow manure. Tanda ko, ito'y nalagyan ko ay 6 months. After 6 months ko na ma-acquire, yun, tanda ko. And ang inailagay ko nga sa kanya is itong ating cow manure. Pwede din guys na kung wala kayong mga cow manure, mga vermicast, ay itong ating Osmocote. Yung lagi ko pinapakita sa inyo na Osmocote. Yun yung 14-14-14. 14-14-14 is slow release yan na fertilizer. Tapos na tayo dun sa pag-aalaga. Ngayon naman kung paano natin siya i-propagate. Paano nga ba i-propagate itong ating mga Sansevieria? Kung makikita nyo, ito siya ay may mga baby. Bali may baby na to. Ito yung pinaka-mother plant niya. Itong nasa gitnang ito. Yun nga sabi ko sa inyo. Ito yung nasa gitna. Yung pinakamaliit dyan. Yun lang yung ating na bili dati. Isang dahon lang. And itatry ko or hahanap ako ng picture nung mabili natin siya or nung ma-acquire natin siya. Ito lang na pinakamalit na to sa ilalim. And yun nga, nagdahon na siya ng 4. Bali, nagdahon pa siya ng another 3. Another 3. And itong 1, 2, 3 ay mga baby niya na. Mga baby niya na or naging supling na niya. Sumulpot na or umanak na itong ating Millionaire's Snake Plant. So, ang unang paraan ng pagpropagate natin nitong ating Millionaire's Snake Plant ay yung paghihiwalay ng mga supling niya or yung mga baby niya sa kanyang mother plant. So, yun guys, ang una kong pakikita sa inyo. Kasi dalawang paraan ito ng pagpropagate natin dito sa ating Millionaire's Snake Plant. And i-uproot lang natin to. I-uproot natin kasi hindi natin siya kayang ihiwalay dun sa mother plant niya nang hindi natin ina-uproot. Kasi medyo matibay yung connection ng dalawa. Matibay. And yan ang itsura niyan. Look. Meron pala tayo ditong nalusaw na isa Ngayon lang natin napansin yung ating iangat. Ito'y baby niya pero nalusaw siya. So yan ang tagal na niya dyan pero ang ganda pa rin ng potting mix na ginamit natin. Medyo basang-basa nga lang siya. Kasi pag dito sa amin ay naulan, talagang ito ay naaanggihan or nawawagiswisan. Lalo't pag sobrang lakas. Sobrang lakas. Pero pag mahina-hina or mahina lang, hindi naman siya naaambunan. So yan ang ganda pa rin ng kanyang potting mix. So kagaya na sabi ko sa inyo, ihihiwalay natin itong mga baby niya. And napakatibay guys ng connection ng dalawa. Napakalaki nung kanilang. So atin muna siyang paghihiwalayin. Ibababa ko kayo ng kaunti. Wait lang. Ibababa ko kayo. Kita niyo. Ayan. So, ito, yun, lumagutok na. Yan, Yan. Yun yung connection ng dalawang, itong pinaka-mother niya at itong baby. So, medyo malalaki siya. Yan, So, yan. Ito, pwede na natin siyang itanim. Pwede na natin itanim itong isang to. And dito natin siya ilalagay sa medyo maliit-liit. Nag-ready na tayo guys dito ng pasuha. And may laman na din siya na kaunting lupa para kaunti na yung ating lalagyan. Tayo nga pala ay mag-gloves muna
Mag-gloves muna tayo para hindi naman tayo masyado madumihan. Kasi yung ating potting mix ay medyo basang-basa. Ay no, may baby po pala siyang maliit dyan. May baby. And nga pala guys ha, ito ay pansamantala, dito natin ilalagay sa mga pasong ganito lang. Pero kung yung permanente na ninyo siya na ilalagay or permanente paglalagyan nyo, ay dun sa matitibay yung pagkapaso niya, kagaya nito. Ito guys, kahit may plastic, nakakapal na texture ng pagka-plastic niya. Yan. Kasi, alam nyo ba na itong mga Sansevieria, lalo-lalo na ito kasi ito yung malalaking type ng Sansevieria, ay kaya niya na sirain yung inyong pot. Kasi siya ay, yun nga, ang connection nila or yung nagdudugtong sa kanilang dalawa ay sobrang lalaki. So, kaya niya talagang lumusot sa pot kung yun ay manipis. Kaya kung hanggat maaari, ang gagamitin nga nyo, kung wala kayong paso na ganito, itong clay pot yan, kaya may niready tayong isa dito kasi yung mother plant, balak natin dito na ilagay, ay dun nga sa matitibay na pagka-plastic yung pot. Kasi kaya niya talagang lumusot, malayo guys ang abot nito. Kung ito nga ay sa lupa lang nakalagay, medyo malayo, nadi pa siya ng mga almost 1 meter. Ang layo buhat dito sa kanyang mother plant. So yan yung itsura ng mga baby niya oh. Yan oh, kalalaki. Malalaki siya. So kung manipis yung inyong paso, kaya niya talagang sirain. So ihiwalay lang din natin to. Yun. Ganan lang ha. So dalawa. Ito pang isang to. Ito medyo malaki na to eh. Yun. Tatlo. Ayan oh, ang laki. Ang laki niya oh. Hindi siya bulb ha, hindi siya bulb guys. Hindi siya bulb. Yan. And ang healthy ng kanyang mga ugat. So ito yung pinakamalaki niyang naging baby. Mas malaki pa dito sa ating mother plant. Itong maliit na baby, hindi na muna natin ihihiwalay dito sa ating pinaka mother plant. And ibabalik natin tong ating mother plant kasi siya ay baby pa kasama nito. Ibabalik na lang natin dito sa dati niyang paso. Pero uunahin natin na ito ay ipagtatanim dito sa kanya-kanyang pot. Ito, since ito ay medyo malaki na, dito natin siya ilalagay. Unahin natin. Dito natin siya ilalagay, itatanim. Bawasan lang natin ng konti. Nilagyan ko na kasi ng lupa kanina para konti na lang yung ating ilalagay. Nakadami naman. Yan. May nagpuputukan dito sa amin kasi parang may okasyon na malapit dito sa amin. At in fairness ha, yung lupa niya dito, yung pinag-alsan nitong ating pinaka-mother plant, ang ganda pa din. Ang ganda pa din ng lupa niya. So, gagamitin natin siya ngayon. Hindi naman nga maarte itong ating Sansevieria sa potting mix. Ayan. So, ito yung ating pinakamalaki sa lahat. Kaya, nilagay na natin dito. Ayan. Ganda. Ito yung pinakamalapad. Ito yung pinakamalaki. So, next natin, itong medyo nakaikom pa. Kasi ito yung mga pinopropagate pa lang natin or hindi natin alam. Malay nyo, may mapagbigyan tayo or malay nyo, may mapagbilhan tayo. Pero hindi po ako guys nagsiship ng halaman. Dito lang din sa paligid-ligid. Yan. Basang-basa yung ating potting mix. Kasi dito sa amin ay katatapos lang din umulan. Kaya yung potting mix natin ay basang-basa.
Kaya ito, after natin itong maripat, ay pwedeng mga 5 days bago natin siya diligan. Or 1 week. Yan. Diba? Next. Ito pala. Itong isa. Yung nauna natin. Yan. Ito naman bukan na to. Parang mas maliit pa dito dati yung ating nabili ito. Isang dahon lang. So, yun yung ating mga baby. So, tatlo itong mga baby natin na nahiwalay dun sa kanyang pinaka-mother plant. Ang next naman natin, since wala na tayong baby, at ito yung padalawang paraan ng pagpropagate dito sa ating mga, ibaba nga muna natin ito, dito sa gilid. So, ang next natin ay, kung halimbawa may ganito kayo, tas wala namang baby or walang supling, pwedeng dito sa lip or sa dahon niya, pwedeng dito kayo mag-propagate. Inyo lang siyang ikakat. For example, itanim muna natin to para makita nyo. Para mag-alwan yung ma-visualize. So, yan. Tanggalin muna natin to. So, yan. Kung kayo ay may mother plant na ganyan, and wala pa siyang baby, wala pa siyang sumusulpot na baby, so hindi natin pwedeng i-apply yung ating paghiwalay ng baby sa kanyang mother plant para mapadami natin. Pwede guys yung lip propagation na tinatawag. So, ang gagawin nyo lang, kukuha lang kayo ng malinis na gunting, yan. Ikat lang natin to. Ikat lang natin. Nakita ko sa inyo ng malapit. Ito ang isang to. So, ikakat lang natin siya. Yun. Kinat lang natin dito. So, ito, pwede niyo na siyang itanim. Kasi later on, susulpot na diyan yung kanyang baby. So, yan. Kinat lang natin. Ito yung pinagkata natin. Yan. Ito ay in case na wala pang supling ha. Wala pa kayong baby na pwedeng i-propagate. Itanim nyo lang na ganyan. And then, dagdagan nyo lang ng potting mix. Mag-gloves tayo. Ayan. Dagdagan lang natin ng lupa sa harap at likod. And, yan na siya. Yun na ang ating lip propagation nitong ating whale pin or millionaire's snake plant. Ito guys ay ilalagay nyo muna sa shaded area, itong ating mga na-propagate na to. And wag nyo na muna silang didiligan. Lalo na pag ganito na basang-basa or mamoist pa yung potting mix nila, wag nyo na muna silang didiligan. So, nakaproduce tayo ng 3 baby. 1, 2, 3. And may lip propagation tayo dito. And at the same time, ay andito pala yung ating mother plant. Ayan. Andito pala yung ating mother plant. Medyo madumi lang yung kanilang mga paso. Kasi nga, nahahawakan natin. And yan yung ating na-propagate na millionaire. Taas ko kayo ng konti. Ang hirap itaas. Ayan! Look! Ito na yung ating mga Sansevieria or mga millionaire snake plant. Punasan lang natin. Ayan. Alam niyo ba, kung hindi kayo
Kung hindi kayo mahilig talaga sa halaman, kung hindi kayo talaga ika nga ay incline sa paghahalaman or hindi nyo talaga love ang paghahalaman, baka sabihin nyo naman, ang dirty naman. Madumi po talaga. Pero alam niyo ba na ang pagdudumi ng aking kamay na to ay ito ang isa sa nagiging way ko ng pagre-relax. Ang pag nagdudumi yung ating kamay, parang ewan ko, satisfying talaga para sa akin ang mag-guarded. So talagang kahit siguro tayo umidad pa ng maedad talaga sa paghahalaman tayo. So baka sabihin ng iba na messy ang maghalaman, sa akin po ay hindi. Nakaka-relax sila at nakakaaliw. Ayan. So yun, dito ko muna ulit guys i-end ang ating vlog. Sana po ay kayo ay may natutunan dito sa aking shinare sa inyo. At kung wala pa kayo nitong ating millionaire's plant, ay start nyo na po na siya ay bumili, na siya ay bilhin. Start na nyong hanapin kung saan meron. Kasi kung tutuusin, mura na lang naman eh. Yung malaki na ganitong 2 dahon, parang 150 or 180, may mabibili na po kayo. Yung mga gantong maliliit lang, parang mga 100 or 80 or 50, meron na din kayong mabibili. So yun, ay collect na po kayo nitong ating millionaire's snake plant. Idagdag nyo sa collection nyo. Ito ay, kung hindi alam ng iba, ang millionaire's snake plant ay ito po ay kilala ng iba na whale fin, kilala din ng iba na Sansevieria masoniana. Ayun, yun ang hanapin nyo at para magkaintindihan kayo or maintindihan nyo. Kasi parang later na lang siya na tawag na millionaire's snake plant. So yun, dito ko muna ulit guys i-end ang ating vlog. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano at sana ay nag-enjoy kayo dito sa ating vlog na pinakita ko sa inyo ngayon. And muli po, doon po sa hindi pa mga nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba. And kung kayo naman po ay nasa FB, ay click nyo naman po yung follow dyan sa taas ng ating video na to. And muli po ay i-like nyo po ang ating video na ito kung nagustuhan nyo. And don't forget po to leave a comment kung kayo po ay may mga suggestion or kung ano pang gusto nyo natin na i-share sa inyo or kung ano man, ayan po ay binabasa po natin. And later on, malay nyo, baka siya na yung ating topic, yung inyong i-comment dyan sa baba. So muli po, bye-bye po, ingat-ingat, bye-bye!